Isang nakakagulat na mga salita ni VP Sara na lalong magpapabulok sa kulungan sa kanyang ama. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Hindi siya court of justice. Di na tamusaligan ng ICC. Uy, maghuna-huna na lang siguro ta sa karon ba sa edad ni PRD is about to turn 81 puhon. Yes. O yung Ginoo. Wala ang Ginoo. Ang huna-hunaon na lang nato, no, kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Dahil kay VP Sara, lalong mabubulok sa kulungan ang kanyang ama. Akala ng kampo ng mga Duterte ay nakakatulong ang kanilang katapangan sa media. Pero ang totoo, ito ang magsisilbing pako sa kabaong ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa dulo ng video ito, malalaman nyo kung paano ang salitang binitaw ni Sara ang mismong gagamitin ng mga international judges para mabulok sa rehas ang kanyang ama. Nitong nakaraan, muling bumanat si VP Sara Duterte at tinawag na biased political court ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa kanya, hindi ito court of justice dahil nahusgahan na raw agad ang kanyang ama. Bilang isang abogado at pangalawang pangulo, dapat ay alam niya ang respeto sa proseso ng batas. Therefore, ang kanyang pag-atake sa integridad ng korte ay hindi lang basta opinyon, ito ay isang malaking panganib sa kaso ni Digong. Alam nyo ba na ang mga judges sa ICC ay tao lang din na nasasaktan at nagagalit kapag binabastos ang kanilang kredibilidad? Sinasabi ni Sara na prejudge na ang kaso, pero ang hindi niya alam, bawat panlalait at pagmumura ng kanilang pamilya ay tinatala ng pre-trial chamber. Ginawa na nilang basihan ang mga pahayag ng pamilyang Duterte para ibasura ang interim release. Therefore, ang bagong banat ni Sara na biased ang korte ay dagdag na ebidensya para lalong higpitan ang hawak sa kanyang ama. Kung ordinaryo tao lang ang nagsabi nito, baka palagpasin lang ng ICC bilang ignorance of the law. Pero dahil si Sara ay isang vice-presidente at isang abogado, hindi ito ibabaliwala ng mga judges. Ang pagsasabi na bias ang korte ay may masamang epekto sa magiging desisyon nila, lalo na't pre-trial pa lang sa February 23. Nasanay sila sa Pilipinas na kung ano ang gusto nila ay nangyayari. Therefore, nakakalimutan nila ang ibang level, ang international court, kung saan hindi uubra ang pagbabanta at pagmumura. At dito natin mapagtatanto na ang dila ay may kapangyarihang magligtas o magpahamak. Sa 1:8 verse 32, sinabi ng ating Panginoon Jesus na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pero bago dumating ang kalayaang iyon, kailangang matutunan nating supilin ang ating pananalita. Sa mga turo ni Juan, ang grasya at awa ng ating Panginoon Jesus sa mga nagpapakumbaba ay talagang may aabot sa kanila. Therefore, ang pag-amin sa katotohanan ang unang hakbang tungo sa katarungan. Ang isang hindi maingat na salita ay maaring maging talikala, pero ang salitang may pagpapakumbaba ay nagbubukas ng pinto ng awa. Kaibigan, malapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang tanging hukom na hindi nagkakamali. Ngayon na ang oras upang lumapit at isuko ang ating buhay sa Kanya.